Magandang araw, Mr. Once. Kumusta po ang huli nyo ngayon? Pinagpala. Pero pinagpala din naman kahit wala akong huli. Laging may biyaya ang Diyos. At ikaw? Sa palagay ko kahit papano, pinagpala din. Oo, mapagpalang walang laman ng timba. Matagal na kitang di nakikita sa simbahan. Alam ko, medyo matagal na rin. Huwag mong ipagpaliban. Mas mabuting nasa simbahan at nakikinig sa Diyos. Huwag mo lang hintayin gumawa pa siya ng paraan para makuha ang atensyon mo. Opo. Sino nagtapon nito? Ako! Hindi, ako! Bakit? Mayal ka? Ah, hindi sila ako! Para may huli ka naman kahit isa! Gusto mo ng laro, ah! Tama na yan! Hindi ko kayo binabayaran para itapon ng isda sa tao. Mukhang maganda yata ang bagong bangka nyo ngayon. Oo. Naisip ko lang kung baka kailangan nyo pa ng tauhan. Para ba sa'yo o kay Bong? Para po sa aming dalawa. Alam mo, gusto kita. Pero hindi ko pwedeng kunin si Bong. Alam kong para siyang nakababata mong kapatid. Isipin ng mga tauhan ko na siya ay parang si Jonah, pain sa isda. Ako po ang bala sa kanya. Kinalulungkot ko pero hindi talaga pwede. Ngunit kung ikaw lamang, maaari kitang kunin. Nag-iisipan ko po. Nalalaman mo naman kung nasaan ako. Sige po. Salamat. At magbalik ka na sa simbahan. Ikaw din, Bong. Kailangan mo maligtas. Oo, sige. Maliligtas din ako. Ano sabi niya? Sabi niya marami na siyang tauhan. Okay. May tapas sa kusina. Wala na po kung oras. May oras lagi para kumain. Kung nagising ka lang na mas maaga, di mas may oras ka pang kumain. Nagpuyat po kasi ako sa pagsulat ng term paper. Anong kwentang term paper na yan? Kung ikaw mismo ay walang tulong para kumain ng iyong almusal. Magandang umaga po. Magandang umaga naman, Carlos. Ano ang may paglilingkod ko sa inyo? Ay nako, eto na naman tayo. Ano? Araw-araw tinatanong mo kung anong kailangan namin. Palagi namin sinasabi sa iyo na 4 na pirasong pandesal. Kailangan pa ba namin baguhin? Malay ko, baka sa araw na ito ay mayroon kayong gustong may iba. Para ano? Sapagkat ang munting pagbabago ay maaaring panghabang buhay. Teka. Tama ka. Gawin mo na lang 5 pandesal yan para maiba naman. Oh, kita mo, si Carlos naiintindihan niya ako. Mabuti naman may nakaintindi. So, ang sabi ko sa kanya, kung hindi mo kaya ang presyo ko, edi... Akala ko, ang mga taga-video girls na yan ay umuwi na. Hindi na to nakita. So, ano gagawin niya? Hindi naman niya ako pwedeng akusahan ng pagnanakaw, di ba?
Di bumalik siya sa beach para hanapin yun at yun na yata yung best. Ano lang yun? Hi, Lolita. Ang aga mo yata nagising. Excuse me? Gusto ko lang kamustahin kung anong pakiramdam ng maagang nagising. Pero hindi totoo yan. Ikaw maagang gumising. Si Irene at ako'y tanghali na kung bumangon. Hindi ba? Tanghali na. Nakakaya to. May mga bagay talagang hindi nababago. So, dadalo ba kayo sa Founders Day celebration? Mga bata lang ang pumupunta sa mga barangay parties, no? Siyempre, pupunta kami, no? Ang naisip ko lang na baka wala kang makakasama doon, pwede tayong magkita at alam mo na, Mag-date. pero kung meron ka nang imimit, okay lang. Naiintindihan ko. Hindi. Okay lang. Pero bago yun, kailangan mo munang ipangako na tanggalin lahat ng isda sa mga bulsa mo. Pero wala akong isda sa bulsa. Oops, mali ko yun. Pero siguro nga, ikaw siguro yung naamoy ko na amoy malansang lapu-lapu. Hindi naman ako ganun kabaho, di ba? Oo, namoy kita. Pero siguro, ako lang yon. Ubayan mo na sila. Huwag mo na silang intindihin. Para silang mga talangka na nakalagay sa plastic. Oo, pero mukha pa rin sariwa si Lolita. Wala na naman! Teka, sandali. Meron pang isda. Walang silbi ang iisang isda. Pagod na ako sa paglalambat dito sa playa para sa kakaunting benta. Kailangan ko ng bangka. Yun lang ang tanging paraan para kumita ng sapat. Ayaw ko naman nabigyan ng dahilan ang kamag-anak ni Teresa para magalit sa akin. Tingin mo ba bangka ang dahilan? Alam mo naman galit na sa'yo ang tita ni Teresa kahit noon pa. Alam mo, magbabagong lahat pag meron tayong bangka. Kung magkakaroon tayo ng sarili nating tindahan, hindi na natin kailangan magtrabaho ng gusto. Upo na lang tayo, lalapit ang mga tao, bibigyan tayo ng pera para sa pangangailangan natin sa araw-araw. Bong! Bong! Aha! Tinan mo yung
Totoo ba yan? Tunay to. Hindi totoo yan. Niloloko mo lang ako. Masyado siyang malaki para maging totoo. Ano ka ba? Totoo to. Yan ang pinakamalaking peras na nakita ko sa buhay ko. Hamak na mas malaki sa nakuha ni Camiguel nung isang taon. Bilog to. Mas malaki ang presyo, ang bilog. At nagbayad sila para lamang sa 40,000 pesos na perlas. Alam ko. Ibig sabihin, mayaman na tayo! Mayaman na tayo! Teka, sandali lang. Baka meron pa. There's no other. Dalian mo. Kailangan pa natin pumunta sa bayan para maibenta ang perlas. Hindi maaari. Pero bakit hindi maaari? Hindi mo ba naintindihan? Mayaman na tayo. Kalimutan mo na ang lambat. Hindi natin maaaring ibenta to sa bayan. Naalala mo ba ang sabi nila nung binenta ni Camiguel yung sa kanya? Ang sabi nila, dinaya siya. Kaya kailangan nating alamin yung tunay na halaga nito. Punta sa Maynila. Sa Lunes, may pinsan akong natitinda ng alahas. Ibabaon muna natin yung alahas malapit sa bahay. Makinig ka, Bong. Kailangan natin gawin yung dati nating ginagawa para walang makahalata. Naintindihan mo? At di natin ipagsasabi ito kahit kanino. Naintindihan mo? Oo, sige. Naiintindihan ko. Mangako ka. Wala ka bang tiwala sa akin? Gusto ko lang makasiguro. Hindi mo ba alam na maraming namamatay sa pera? Pag nalaman to ng ibang tao, paano na yung pangharap natin? Sige. Ang sekreto natin, mananatiling lihim. Oh, nagbalik ka. Padala lang ako. Balita ko nga. Ano man dala mo para sa akin? Ito. Gumagana ba lahat ng ito? Siyempre naman. Duma na tong isa at mukhang ilang beses nang naibagsak. Hindi ko na maibibenta ng mahal ito. Lagyan mo lang ng bagong housing at palitan ng SIM. Mabebenta yan, katulad ng dalawang yan. Sige, bibigyan kita ng 500 para sa cellphone na ito at tig 800 para sa natitirang dalawang cellphone. Gusto ko 2,000 yung gray kasi may camera yan. Okay. 2,600 para sa lahat ng cellphone. Ito ng pinaka mataas na offer na may bibigay ko sa'yo. Take it or leave it. Hindi tama ang presyo mo, pare. Ang alam ko, Jun, maraming pulis ang nagtatanong sa'yo. Maugong na ang balita tungkol sa'yo, Jun. At ang mga balitang ito ay di magtatagal. Darating sa akin at ako mapapahamak. 2,600 para sa lahat. Yan na ang pinakamataas na may bibigay ko at ayoko nang babalik ka pa ritong muli. Dito ko lang ba pwedeng ibenta ang mga to? Sa takbo ng mga pangyayari ngayon, wala nang iba, Jun. Dito lang. Sa akin ang pera. Kailangan mo ng payo ng kaibigan? Sinabi ko bang hawakan mo ako? Umalis ka sa lugar na ito. Umalis ka bago ka pa mahuli ng mga pulis. Hindi ko kailangan ng payo mo. Tumatakbo ang panahon. Tumatakbo ito para sa iyo. At hindi ka exempted dito. Gusto mong kalamansi juice? Salamat na lang. May sadya lang po ako sa inyo. Sadya? Ah, tungkol kaninang maga. Magtatrabaho ka na sa akin. Tungkol po sa inyong lumang bangka. Naisip ko lang kung anong balak niyo dun. Yung luma, dati ibig kong ibigay sa manugang ko, ngunit walang hilig mangisda na tulad ko. Mas gusto pa mag-abroad. Lahat yata ngayon gustong mag-Canada, yumaman. Bakit mo naman naitanong? Naisip ko lang kung baka gusto nyong ibenta. Depende kung sino ang bumibili. Ikaw ba? Opo, sana. Dahil alam ko naman na ibibigay yung sa patas ang halaga.
Pero meron sana akong gustong pakiusap. Alam ko na. Huhulugan mong unti-unti. Installment lang. Hindi po. Handa po naman akong bayaran yung presyo nyo. Kung maaari po sanang sumama sa pangingisda nyo. Mga 1 taon. Gusto ko lang sanang matuto. Kapalit ba ng isang bahagi ng aking huli? Pero okay naman ba at payag si Bong dito? Labas po naman si Bong sa mga desisyon ko. Ganun ba? Alam mo, Carlos, gusto kita. Isa kang mabait na bata at ngayon nakikita kong isa kang binatang mautak. Alam ko ring matalik na kaibigan mo si Bong, ngunit hindi to dahilan para siyang iyong maging partner sa negosyo o hanap buhay. Masyado siyang makakahadlang sa iyong pagunlad. Halika, uminom tayo ng kalamansi juice at marami tayong pag-uusapan. Anong ginagawa mo rito? Hindi ko na mahintay ang bukas. Kailangan kitang makita. Miss na kita. Halika rito sa labas. Hindi pwede. Bakit naman? Kailangan ko mag-aral para sa exam ko sa Lunes. At si Antruth, nasa bad mood. Di palagi naman bad mood yung auntie mo eh. Hinaan mo boses mo. Andyan lang siya sa kabilang kwarto. Alam mo, pinalad kami kanina sa pangingisda. Ang dami naming huli. Kumita ba kayo ng sapat para sa snacks sa party? Higit pa sa sapat. Balang araw, magkakaroon ako ng maraming pera. Bibili ako ng bagong bangka. Tapos, magpapagawa ako ng malaking bahay. Yung may 4 na poste. Tapos pupunan ko ng maraming gamit. Refrigerator, washing machine, tapos dryer. Para hindi na ako mahirapang magsampay ng mga basang damit pag tag-ulan. Nangangarap ka. Masama ba ang mangarap? Di ba, minsan ang pangarap natutupad? Ni anong gagawin mo sa malaking bahay? Titira doon kasama si Bong at kanyang mga aso. Hindi. Titira ako doon. Kasama ko ang aking mga anak. Tapos si magiging asawa ko. Nangangarap ka nga. Saan lupalop naman ng mundo mo hahanapin ang babaeng magkakatara pa para pakasalan ka? Hindi ko alam. Malay mo. Yung gusto niyang papakasalan ko. O kaya yung gusto niyang piliin para sa akin. Yung kinakausap ko ngayon. Di ba? Teresa, akala ko ba ikay nag-aaral? Opo, Chang. Napadaan lang po si Carlos para mangumusta. Magandang araw, Mrs. Gorospe. Aha. Teresa, napag-isip-isip ko na hindi ka maaaring makapunta para sa Founders Day celebration. Auntie, Marami kang dapat gawin. pero sinabi niyo po pwede akong pumunta pag natapos lahat ng gawain dito sa bahay at pag-aaral sa test. Oo, pero marami akong nais ipagawa sa'yo ngayon din at hindi sila makakahintay. Carlos, sa tingin ko ikay dapat nang umuwi. Ngayon din. Hintayin kita kung sakali may pagbabago. Pasensya ka na. Hindi naman po tama yon. Nangako kayo. Si Carlos ay hindi karapat-dapat sa'yo. Nagtataka ko bakit namang hibang na hibang ka sa lalaking yun. Kaibigan ko siya. Mula pa nung lumipat ako rito. Si Carlos ay pobre, walang pinag-aralan, isa lang mangisda at wala pang kinabukasan. At kung mga sinasabi niyang magpapagawa daw siya ng bahay daw. Ha? Kalokohan. Nakikinig kayo? Bakit hindi? Hindi ko ginagastusan yung pag-aaral sa kolehiyo para sayangin lamang para sa isang katulad niya. Kung gusto mo makipag-asawa sa isang matinong lalaki, dapat yung makakapagpatay ng malaking bahay at may maraming pera. Hindi yung puro hanggang pantasya lamang. Pera ng inay ko ang nagtutustos sa aking pag-aaral. At pera din niya ang nagbabayad sa inyong gastusin. Nakatira ka ba dito sa aking pamamahay? Kinakain mo ba ang aking niluluto? Napakawalang budhi mo.
Kung buhay lang ang iyong ina, siya mismo magsasabi sa pagmumukha mo kung gaano kalaki ang sakripisyo ko para sa'yo. Kung buhay lang ang aking inay, ay kakalingain niya ako at di ituturing na alila. Linisin mo lahat ang sahig at ilaba mo lahat ang mga kumot. Nilaban ko na po kahapon. Wes! Laban mo rin ngayon. O hanggang bukas pa nga, lahat. At sisiguraduhin ko sa'yo na marami pa akong ipapagawa sa'yo para maabala ka. Pwes, ngayon, pumasok ka na dyan sa kwarto mo. Napaka-ingrata mo talaga. Walang hiya ka. Ginagawa ko lang to para sa kasundahan mo. Very good. Everyone, come on. Okay, very good. Ah. Oh, wait. Here. Okay, ka, dali, marami. Ah, very good. Galing. Eat more. Alright, come on. Alright, very good. Everyone, come on. Alright. Okay, no, wait. Here. Kain ka, dali, marami. Yan, very good. Galing. Eat more. Alright. Another one. Okay, last. Yan lang. Okay, very good. Tara, punta tayo doon, may magbabasag ng palayok. Naka-jackpot na nga tayo. Pagbigyan mo naman yung iba. Hindi, gusto ko lang pumunta tayo doon para pag nabasag ang palayok, makakakuha tayo ng maraming barya. Ay, di bali na lang. Hinihintay ko si Teresa. Sabi mo hindi siya pupunta. Ang sabi ko, ayaw siyang papuntahin ng auntie niya. Magkaiba yun. Gagawa siya ng parang para makapunta dito. Okay, fine. Pero habang naghihintay ka, pwede ba pasiyahin mo naman tong araw ko? Ano? Trabaho ko ba yung aluin ka? Natural! At nakapag-sign up na ako para sa folded newspaper dance para sa ating dalawa. Partner. Bong, meron tayong dapat pag-usapan. Pag nakuha na natin yung pera, magbabago ang lahat. Akala mo ba hindi ko alam yun? Magkakaroon tayo ng sarili nating tindahan. Katulad ng palagi natin pinag-uusapan. At nakahanap na ako ng magandang lugar para doon. Pagsasamahin natin ang pera natin mula sa Perlas. At pagkatapos mamamahala tayo ng sarili nating tindahan. Katulad ng palagi natin pinag-uusapan. Boom! Teka, sandali. Yung talangka mo, may kasamang pating. Ano? Tingin mo may halaga ba sa akin yan? Mayaman na ako. Naghahanap ba kayo ng gulo? Wala pong problema, Kapitan. Kami ay naparito para magsaya. Katulad ng lahat. Minamatyaga namin kayong tatlo, ha? Tandaan niyo yan. Opo, Kapitan. Ako nalulungkot. Saan naman yung malayong lugar na yan? Basta. Kailan ka babalik? Siguro pagka lumipas na yung sama ng loob ko. Siguro Pasko. Seryoso ka ba sa pinaplano mo? Oo. Mamaya, uwi lang ako para kumuha ng mga damit at gamit. Tapos yun, aalis na rin ako kagad. Hindi ko na kaya sitwasyon sa bahay. Hotdog! Salamat na lang. Palagi ko, uwi na lang ako. Pero hindi ka pwedeng umuwi. Kakasimula pa lang ng party. At saka paano na yung paper dance natin?
Humanap ka lang ng ibang partner mo, Saan ako hahanap ng mga kapartner? Wala talaga. In love talaga siya. Hi. Hi. Di ako pwedeng magtagal. Nakatulugan lang si ni Tiyang Ruth ang panonood ng TV. Kaya nakatakas ako sa bahay. Baka gusto mong samahan yung iba. Nako, lalo lang magngingit-ngit yun pag nakapasok ako dyan. Maglalakad-lakad na lang tayo sa playa. Sige, kung yan ang gusto mo. Uy, fishboy! Oh, hi. Hindi ko kayo napansin. Nasaan yung kasama mo? Ha? Nandyan lang yun sa tabi-tabi. Sige na nga, pwede ka na. Tumayo ka dito sa harap namin. Ano? Bakit? Huwag ka nang magtanong, basta tumayo ka rito. Now. Huwag kang lilingon. Okay na. Makakaalis ka na. Naisip ko lang na baka gusto mong sumayaw mamaya. Kita mo? Walang isda. Bong, makinig ka ha, para maintindihan mo. Mabait ka, pero di kita type eh. Wala sa'yong mga katangian na hinahanap ko. Hindi mo nga kaya yung presyo ko eh. Fish boy. Yan ang akala nyo. Marami akong pera. Lalo na pag naibenta yung perlas. Anong perlas? Perlas. Walang perlas, no? Gumagawa na siya ng kwento para magpa-impress kay Lolita. Naniniwala ako sa kanya. Nagbibiro ka ba? Hindi. Mukha ba ako nagbibiro? Naniniwala talaga ako sa kanya. Sa palagay mo, paano nakikita ang mga perlas? Hindi ba ang mga mangingisdang mga nakakakita nun? Tama ba ako, Bong? Oo, tama ka. So, kwento ka pa. Paano mo yung nakita? Luluwas kami ni Bong sa Maynila sa Lunes. Talaga? Bakit naman? Meron kasi kaming asikasuin na maliit na business. Bibisitahin namin yung pinsan ko. Baka gusto mong sumama. O nga pala, di ba meron kang klase? Tapos, alam ko na rin kung ano sasabihin ng auntie mo. Ayaw ko siyang pag-uusapan natin. Di bale, 1 taon na lang naman at gagraduate na ako. Paano kaya pag lumipat ka na lang na mas maaga? Ibig mong sabihin mag-bed spacer sa iba? Oo, malay mo magkaroon ka ng ibang oportunidad. Tulad ng ano? Tulad ng... Paano pag nagkaroon ako ng maraming pera? Tapos, yayahin kitang magpakasal. Pera. Yan na lang pinag-uusapan ng lahat. Paano pag nangyari sa akin yun? Mahiwagang mga sinasabi mo. Ano ba talaga ito? May kinalaman ba ito sa pagluwas niyo sa Manila? Hindi ko masasabi. Hindi mo masabi? Hindi ko masabi sa ngayon kasi komplikado eh. At palagay ko, napakamangmang ko o para maintindihan. Hindi yun ang ibig sabihin. Uwi na ako. Ihatid kita. Bakit? Dahil sa palagay mo napakababa ko para matuntun ko ang daan pabalik? Ganun ba kakomplikado para sa akin? Hindi naman yung hindi ko sabihin. Akala ko ginagalang mo ako, Carlos. Ginagalang kita.
Pero para sa yung... Para naman sa'yo yun eh. Na hindi mo alam. Oo, alam ko kung paano kayong lahat ay nagmamalasakit para sa akin. Bumalik ka na sa party. Teresa. Para sa iyong kaalaman, yaman din lang na naitanong mo. Kung marami ka mang pera at magayang pakasal, ang isasagot ko ay tulad din ng dati, na kung mayaman ka o walang pera. Sasagot pa rin ako ng hindi. Salamat na lang at ayaw ko pa. Ngayon, tanungin mo ako ulit pagka-graduate ko. At may 2 taon na tayong nag-date. Pero akala ko ba Mali ang iniisip mo. Pareha kayo ng pag-iisip ni Tiyang Ruth eh. Na ang pinakamahalaga ay kung magkano ang pag-aari nyo. At hindi ako marunong gumawa ng hakbang at desisyon para sa sarili kong buhay. Hindi mo ba naiintindihan? Gusto kitang kasama dahil isa kang kaibigan. Akala ko, ang pakikipagkaibigan natin na yon ay mauuwi sa mas malalim na samahan. Pero isa rin yung maling akala. Dahil hindi naman natin naiintindihan ang isa't isa eh. Para sa'yo, ang mahalaga ay magkaroon ng mga gamit. Pues ayaw kong maging isang dekorasyon na babagay sa iyong washing machine at telebisyon. Pasensya na. Teresa. So pagkatapos binuksan ko yung shell at doon nakita ko yung perlas. Ako, napakaganda talaga. Tinawag ko ang atensyon ni Carlos pero abala siya sa panguhuli ng isda. Ay naku, sana nakita niya yung reaksyon ng mukha niya nung nakita niya yung pearl. Sigurado ako, gulat na gulat siya. Totoo, gulat na gulat talaga siya. Gaano ba kalaki? Siguro sinlaki ng piso. Ay, laki. Malaking perlas yan. Gusto kong makita yun. Ganun kalaki. Ako din. Bong, maaari mo bang ipakita sa amin yung perlas? Ay, kung maaari lang sana, pero itinago kasi namin eh. Saan? Kuwan, hindi kasi, kasi... Bong, sige na. Kasi... Pag pinakita mo sa amin yung perlas, ipangako ko sa'yo. May ibibigay ako sa'yo na hindi mo makakalimutan. At ngayon, humanap na kayo ng iyong mga partners pagkat uumpisahan na ang pinakahihintay na newspaper dance. Sinong hinahanap mo? Si Carlos. Pero sa palagay ko, nakauwi na siya. Alam niyo na gagawin, ha? Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Tapos ang huling may iwan, siyang panalo. Okay. 2, 3, 4. Bong, di ba gusto mong sumayaw? Pero hindi maaari. Bakit hindi? Ano naman ang masama kung paminsan-minsan hindi natin susundin yung batas, hindi ba? Ika na. Lahat kayo tama sa next round. Kaya, tupiin ang papel ng isa pang beses. 2, 3, 4. Ang cute naman. Okay. Pero yung dalawa banda doon, sorry, out kayo, hindi kayo nakatapak sa paper. Okay, ngayon, i-fold nyo ulit yung mga dyaryo nyo. O ano, Bong? Nag-e-enjoy ka ba? Sandali lang. Kayong dalawa dyan sa gitna, tanggal na kayo. Hayaan nyo nga sila magsayaw! Oo nga! Diba? Hi. Sa palagay ko'y tapos na ang party para sa atin. So, ano? Sasama ka ba o hindi? Saan? Bakit?
Para makita yung ipinagmamalaki mong perlas. Halika na! Hindi ba't sinabi ko sa'yo na hindi ka makakarating para sa festival na yan? At huwag mo sasabihin sa akin na nagawa mo na lahat ng mga trabaho mo dito sa bahay. Chang! Pwede ba? Huwag ngayon! Wow! Sasabi pala talaga siya ng totoo. Hawakan ko nga. Kasi Sige na. Wala namang masama doon, di ba? Pakita mo lang. Sige na. Please. Oo, sige, pero... Sandali lang, ha? Laki. Yayaman ng isang tao pag ibinenta niya to. 3 tao nga, pwede. Di ba? Siya, tama na yan. Ipapasok ko na akin, ha? Ayoko. Pero hindi sa'yo yan. Sa amin na yan. Tama ka. Saka masyadong mahal to, naiiwan sa'yo. At pakita mo kahit kanino. Mahirap magtiwala sa tao. Malay mo, magnanakaw pala sila. Hindi ba? Tama. Ibalik mo sa akin yan! Iyan mo ako, umiyak ka! Sa akin yan! Ibalik mo! Huwag mo nakawin yan! Sa akin yan! Hindi mo siya kailangan sinaktan ng sobra. Walang sino ang pwedeng humawak sa akin. Lubayan mo na nga siya. Tama lang yung sa kanya. Nasaktan ka ng sobra. Kita mo, di ba ipinangako ko sa'yo na may ibibigay ako sa'yo na hindi mo makakalimutan. And I keep my promises. Good luck, fish boy. Bong! Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami! Bong! Sigurado ka ba yun? Ito yung tamang daan? Oo. Basta mag-drive ka lang. Parang hindi. Saka napakadilim. Jude, patingin nga ako ulit ng perlas. Ano ba yan? 3 beses mo na tinignan. Eh ano ngayon? Gusto ko nga makita ulit eh. Ako rin gusto ko makita. Sige na. Ito. Kamuin na. Oo, yan. Tignan mo kung ano ginawa mo. Sorry ha.
Kasi naman ayaw palugi eh. Hayaan mo na, ako na lang kukuha. Mababagla tayo! Sino ka? Bong, hindi mo ba ako naaalala? Ako si Carlos. Carlos? Ang kaibigan mo, si Carlos. Ikaw si... Oink oink. Bong, hindi ka pa rin nagbago. Abnormal ka pa rin. Ang dali mo namang maloko katulad ko. Carlos, patawarin mo ko. Sinira ko ang ating mga pangako. Bakit ko nagawa yun? Hayaan mo na. Hindi ako karapat-dapat na maging isang tunay na kaibigan. Hinayaan ko mapunta sa kami nila ang perlas. Pagkatapos, ninakaw nila. Ang importante, ligtas ka ngayon. Sinabi sa akin ng doktor kung anong ginawa mo. Nagbayad ka para mapaayos ang mata ko. Saan mo kinuha ang pera? Hindi na mahalaga yun. Yun ang pera sa bangka, hindi ba? Ang pera na pinatatago mo. Alam mo yun? Kaibigan kita. Mas malaga ang isang kaibigan kaysa bangka o perlas. Ngayon, kung mapapatunayan ko lang ito kay Teresa. Napatunayan mo na. Pinag-uusapan ng buong barangay ang nangyari. Ano? Pinag-uusapan nila ako? Ano sabi nila? Natutuwa ako nakarating ka. Ako din. Hello! Injured ako dito! Sumang-ayon sa wakas si Chang Ruth. Ay, nako. In love talaga sila.